If you want to know how much I spent on a 9-day trip to Japan, then keep on watching. Hi, this is Elle, and if you're new here, please like and subscribe. This is my first video of sharing my budget or kinda itinerary on my recent trip to Japan. It's a winter trip last February. I went to Tokyo, Osaka, Kyoto, and Nara. And also, yung pinaka-highlight ng trip na yun is of course, watching the Eras Tour. Ito talaga yung pinaka-highlight, kasalanan niya kung bakit ako nasa Japan noong February. Anyway, and I love it. Sorry, not sorry. I just wanna share with you, hindi siya sobrang detailed, pero gusto ko lang ma-share kahit papaano yung nagastos ko para lang sa mga tao na pupunta sa Japan na 9 days din sila or more than that, para lang magkaroon ng idea kung magkano talaga yung budget kapag pumupunta sa Japan, di ba? Kasi ganun din usually yung ginagawa ko bago ako pumunta sa isang place. Nagsa-search ako sa YouTube kung magkano yung nagastos nito, ni ganyan. Para, syempre, magkaroon tayo ng idea. Hindi yung basta ka nalang pupunta sa isang lugar then yung wala kang idea, right? So, mapapakaskas ka lang ng credit card, which is, we want to avoid that because we want to be intentional, okay? Anyway, let's hop into the spreadsheets. For this trip kasi, hindi lang ako mag-isa, so kasama ko yung mom ko. Bale, itatry ko na lang i-divide siya per person para lang magkaroon kayo ng rough idea. Pero syempre, ilalagay ko na lang din, ita-times 2 ko na lang din. Hindi ako sobrang galing sa mata, pero itatry ko na lang din. Buti na lang may spreadsheet to. Para lang ma-explain ko ng maayos. So, yeah, let's do this. Okay, so we're here in the spreadsheet. As you can see here, this is the Japan 2024 expenses. So this is just a way for me to calculate everything that I've spent para lang syempre may idea rin ako para pag may mga nagtanong. And now, as I film this, para lang din sa inyo na mga nanonood na curious, right? So these, I put a label, book in advance. Ito yung mga na-advance booking ko na prior to going to Japan. So, first is obviously Sebpak airfare going to Narita and the amount is 20,812. For 2 ito. Kasi nga, dalawa kami, as I've said, dalawa kami ng mom ko. So, if you divide it per person, ang tinatamaan niya is 10,406. Hindi siya sobrang sale, but at the same time, di rin siya sobrang mahal compared sa ibang airline. And then next one is Sebpak airfare. Kicks kasi, bali yung itinerary namin is from Tokyo, then magbo-bullet train kami going to Osaka, and then Osaka going to Manila na. Yun na yung exit point namin. Entry point, Narita, and then exit point, Osaka. So, Sebpak airfare kicks, nilagay ko na agad siya na, nag-book na agad ako in advance, of course. So, tinatamaan siya na 8,845.9 per person. So, times 2, it's 17,691.79. And then, the next is, of course, travel tax. Ito naman, binayaran ko na siya sa airport, which is 3,240 in total, 1,620 per person yon. And then, Tokyo Shinjuku Airbnb kasi doon kami magsistay. Doon kami nagstay for, I believe, 6 days kami doon. 6 days and 5 nights. Per night siya. So, nasa 23,822.30 for 6 days na yun. February 8 to 13. So, next one is Osaka Airbnb, which is 5 days kami here, I think. Yeah, 5 days. So, this is a 5 days, 4 nights. So, total of 10,723.66. And this one, limousine bus from Narita to Tokyo. Kasi from Narita Airport, we went to Tokyo. And then, nag-limousine bus na lang kami, which is 2,593 in total. Pero per person, 1,296.5. And then, I booked the Shinkansen going to Gala Yuzawa. So, this one, actually, one-way ticket lang to, ha? Kasi nalimutan kong mag-book ng pabalik, which is, I don't know to myself bakit ko ginawa yun. So, bali, 2 beses to, pero nilagay ko na lang na one-way to, one-way ticket pa lang. So, 5,716.9. Dalawa na kami doon. So, per person, ito siya, 2,858.45. So, ito yung mga na-pre-book ko lang bago pa ako makarating sa Japan. So, let's add all of them. So yeah.
Bale, naka 84,599.65 pa lang itong pre-booking na to. So, per person, nasa 42,299.83. So, di ba? Hindi pa kami nakakaalis nito. Medyo may kalakihan na agad siya. So, anyway, let's move on dito sa in Japan purchases. So, bale, ayoko na kasi siya na ilista pa yung mga binili ko isa-isa. Basta ito na yung rough na amount. Ito na talaga yung amount. Inad ko na lang siya nung dumating yung SOA ko. So, ito yung nagamit ko sa using my East West credit card. 33,019. Nandyan na yung iba kong nagamit. And actually, kasama na dito yung one-way ticket pabalik namin from Gala-Yuzawa going back to Tokyo. So, nandito na rin yan. So, 33,019.2 yung bill ko sa East West. And then, BPI, I also used my card sa mga shopping. And then, so, nasa 24,564.12. So, a total of 57,583.32 yung nagamit ko sa card ko. Like, ito kasi yung pinagsama na yan na shopping, pinagsama na minsan yung pagkain. Pero mostly talaga, ginamit ko lang to sa pagkain at saka sa ibang transpo. And then, cash withdrawal ko is, withdraw ko doon ng cash na 35,179.16 in peso. So, ginamit ko yung GCash Visa card ko kasi nga mas maganda yung palit niya. Mas mababa yung peso para mabili ko yung itong, mas mababa doon yung peso para mabili ko yung yen. Kaya mas sulit, diba? Kaya ito yung total na na-withdraw ko, 35,176.19. So, nasa 94,075.89 yen yung nagamit ko. Actually, umuwi din ako na parang nasa 1,000 yan lang yung natira sa akin. Kasama din nga pala dito yung mga merchandise na binili ko sa Taylor Swift concert, syempre. Sa East West ko siya ginamit. Anyway, let's move on. So, ito yung total of cash withdrawal ko. So, let's total everything all together para malaman talaga natin how much yung nagastos ko doon. Equals... Okay, so nandito na 1, 2, 3. So a total of 177,359.30. Yan yung total for a 9-day trip to Japan. Actually, itong budget na to na nagastos namin, hindi siya sobrang tinipid. Parang more on enjoy talaga na travel siya. Hindi ako nagtipid sa pinuntahan namin or sa kinakainan namin. Kasi as much as possible, syempre, kaya nga nag-travel dun para mas ma-enjoy mo yung bakasyon mo talaga. And at the same time, syempre, nanood ako ng Taylor Swift concert and then ito nga, napabila ko ng mga merchandise. Hindi naman sa sobrang kadami, pero yeah. Actually, dito sa 177,359.13, hindi pa kasama dito yung ticket ni Taylor Swift, which is nasa 21,000. It's a VIP 3 and hindi pa kasama dito yon kasi nga nakuha ko yung ticket around August pa. So, kung isasama natin yon, isarado natin 21,000. Yun lang naman na pinaka sound. It's 198,359.30. So, almost 200,000 talaga yung nagastos namin. And this is for 2 people, ha. Though ako lang naman yung nood ng Eras Tour. Sama ko yung iba kong friends. Pero, ito na yung kabuuang nagastos ko kasama yung mom ko. So, 2 tao. Nasa almost 200,000 pesos din siya. And 9 days siya sa Japan. So, for me, sobrang prices kasi lang pagpunta ko sa Japan. Doon napagastos talaga ako. And so yeah, this is just an idea magkano yung magiging trip nyo. Really, depende rin talaga yan sa mga pupuntahan nyo eh. May iba pa akong mga napuntahan like yung sa Kyoto, sa Nara, which is sponsored by KK Day. So, hindi na siya kasama sa budget ko dito. Kaya hindi ko na siya nilagay dito. Which is thank you so much KK Day for sponsoring those experiences. Yan na yung kabuuan. So, hopefully, it helped you have some idea for your future Japan trip. Thank you and see you on the next video.